Salamat, Iha. Ipaghahanda kita ng masarap na tinola. Kahit sobra ako nawiwirduan ng mga oras na yun, hindi ko na lang pinansin. Bago ako sa lugar eh. Pagkatapos namin kumain, lumabas ako ng bahay para magpahangin uli. Napadpad naman ako sa pangatlong bahay sa lugar. Katulad ng una, isang kubo, walang tao. Pero mararamdaman mo na merong kakaiba sa paligid. Habang iniikot ko yung tingin ko, nakita ko yung isang batang babae. Nakatitig sa akin eh. Tapos yung ngiti niya, parang nakakaloko. Tinuturo niya rin yung daan palabas ng lugar. Siyempre, sinundan ko yung direksyon ng tinuturo ng bata. May nakita ako eh. 3 baboy na nakatali. Kaso yung isa, may paa ng tao. Tapos yung mga mata, pulang-pula habang nakatitig sa akin eh. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig pagkatapos nun. Dahan-dahang napatras. Pagtingin ko doon sa bata, wala na siya sa lugar. Kaya naman dali-dali na akong bumalik sa bahay. Pagsapit ng gabi nun, hindi ako nakatulog eh. Patuloy akong binabagabag nung nakita ko. Kaso nga lang syempre, laking Maynila ako eh. Inisip ko na lang na malikmata. Kinaumagahan, maaga akong lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Sumagi sa isip ko yung mga nakita ko kahapon, kaya tinitigan ko uli yung baboy na nakatali sa may daanan. Pero sa pagkakataong yun, 3 ordinaryong baboy lang yung bumungad sa akin. Napabuntong hininga. Pilit inalis sa isipan yung imaheng nakita ko kahapon. Habang iniikot ko yung tingin sa paligid, nandun na naman yung batang babae. Pero sa pagkakataong yun, nakaupo siya sa lupa eh. Umiiyak. Sobrang dumi ng mukha niya. Tapos yung tinuturo niyang direksyon ngayon, doon naman sa bahay ng matandang babae. Kunin mo. Kunin mo to, Iha. Isang uri ng tuyong dahon yung inabot niya sa akin. Meron pang halamang nakasiksik eh. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yun. Natigilan ako sa kaba at pagtataka. Kagabayan ka niyan. Mag-iingat ka. Kaso nga lang, bago ko maabot yung binibigay niya sa akin, magtigil ka, matanda ka. Hahawaan mo pa ng sakit si Rose. Mabilis kumilos si Nanay Celia ng mga oras na yun. Kagad siyang tumakbo pabalik sa tahanan niya. Hindi naman ako makapaniwala sa nangyari. Nanatili ako nakatayo, nanginginig, habang pinagmamasdan yung matanda. Paglingon ko kay Tia Lira, bigla na lang siyang ngumiti eh. Halika na, Iha. Huwag mong pansinin yung baliw na yon. Mapapahama ka lang. Sa loob ng tahanan, pinaliwanag ni Tia Lira ang kakaibang sakit ni Nanay Celia. Isang uri ng karamdaman daw na nakakahawa. Yun lang yung tanging sinabi niya sa akin eh. Ang hirap paniwalaan kasi parang mabait naman yung matanda. Kaso nga lang bilang respeto sa mga tao doon, wala naman akong pagpipilian ko hindi sumunod na lang eh. Pagsapit ng hating gabi, bigla ako nagising, hindi ko alam kung bakit eh. Nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib ko. Paglingon ko sa tabi, wala doon si Fred. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang kaluskos mula sa pintuan ng kwarto. Para bang may sumusubok na magbukas? At dahil gawa sa manipis na kawayan yung pintuan, kita ko ng klarong-klaro eh. Pulang-pulang mga mata, nakatitig sa akin mula sa siwang. Talagang gumagawa siya ng paraan para makapasok doon sa loob. Grabe yung takot ko ng mga oras na yun. Napatras sa kama, nanginginig, habang unti-unting bumubukas yung pintuan. Bago pa tuluyang makapasok yung kung anong nilalang, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso na ako sa bintana. Dali-dali akong tumalon palabas. Hindi ko naalintana yung sakit ng paglagapak sa lupa. Nagmamadali akong tumayo, walang pagdadalawang isip na tumakbo. Pero paglingon ko, nakakakilabot na tanawin yung bumungad sa akin. Yung 3 baboy na nakita ko nung umaga,
Hindi sila ordinaryong hayop. Yung katawan nila, naging katulad sa tao eh. Sobrang haba ng mga daliri nila. Nakaubad saka parang sa tao talaga yung balat. Pero yung ulo nila, nanatiling baboy. Nakatitig sila sa akin. Tahimik, hindi gumagalaw. Mas lalong lumakas yung takot sa dibdib ko. Napatitig ako sa kabilang bahay. Doon ko muling nakita yung batang babae. Pero hindi siya umiiyak ngayon. Nakangiti siya ng nakakaloko sa akin. Dahan-dahang itinaas ng bata yung kamay niya. Tinuro yung likod ng bahay ni Tia Lira patungo sa kagubatan. Mabilis akong tumakbo papunta sa masukal na gubat. Hindi ko alam kung ano yung nag-aantay sa akin doon. Habang papalayo, isang napakalakas sa sigaw yung umalingaw mula sa bahay ni Tia Lira. Galit na galit yung boses. Parang nagtutunog angil na nga eh. Pero syempre hindi na ako lumingon. Patuloy akong tumakbo. Habol hininga. Pilit nilalabanan yung takot na bumabalot sa aking katawan. Hindi ko alam kung saan patungo. Ang mahalaga makalayo sa bahay na yon. Hanggang sa isang malaking puno yung nakita ko. Sa ilalim nun may malalapad na ugat. Isang butas na sapat upang makapagtago. Walang pag-aalinlangan. Sumiksik na ako doon sa loob. Pilit kong pinapakalma yung sarili ko. Hindi ko na rin napigilan yung pagpatak ng luha. Ano bang nangyayari? Bakit ba ganito? Natigilan ako sa pag-iyak. Merong sumasabay sa akin. Nagmumula sa gilid. Dahan-dahan akong lumingon. Ang nakita ko, si Nanay Celia. Umiiyak din siya eh. Pero nakatitig sa akin habang nakangiti ng nakakaloko. Simpleng tanong para sa video natin ngayon mga kabayan. Sino kaya ang tunay na ng biktima? Letter A yung tiya? Letter B yung bata? Letter C si Nanay Celia? Or letter D? Lahat sila magkakasabwat. Share nyo lang yung komento ninyo sa ating comment section.